Mainit na ba ang panahon, Madiskarte Moms? Panahon na para magpalamig. I'm Nina Bacani, ang iyong negosyo mami, welcoming you to a very refreshing episode of Diskarte sa Kusina, powered by PLDT Home. Mana natin? Grabe, sobrang nakaka-refresh, no? Yung lamig. Lasang scramble siya, pero pag kinuha mong ganun, ang dami niyang laman. Halo-halo talaga. Sarap. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang pindutin ang like, share at subscribe button at i-click mo na rin ang notification bell para sa mas marami pang refreshingly smart business ideas dito lang sa Madiskarte Moms PH YouTube channel. Ngayong episode, bibigyan ko kayo ng isang sweet at chili na negosyo idea. Halo-halo scramble. Hindi lang ito basta refreshing, pwede rin itong pagkakitaan. Kaya tara na, ipapakita ko sa inyo kung paano gawin itong special summer treat na ito. Una natin gagawin yung ating scramble. Lalagay ko yung 200 grams ng sugar. So yung ice, nabili ko lang siya sa convenience store. Approximately 12 cups. Ilalagay ko naman yung 150 grams ng skimmed milk. Kung gusto mong mas special pa, pwede kang gumamit ng powdered milk. And then, maglalagay tayo ng ube powder, 5 grams. Pwede ka rin gumamit dito ng ube flavoring, mga 2 drops lang. Tapos, lalagay ko yung aking banana essence, 1 gram lang. Pag masyadong napadami, may aftertaste siya na mapait. 1 gram or isang patak lang, okay na yan. So, gamit lang tayo ng mixer. So, yan. Mix-mix lang natin. So, makikita mo kanina, yung ube powder ko ay color blue. Ngayon, unti-unti na siyang nagko-color purple or violet. Mix lang natin hanggang ma-incorporate na yung mga ingredients natin sa ice. Wala namang texture na ina-achieve dito, but kailangan lang ma-incorporate yung mga dry ingredients. Kasi kapag may mga buo-buong powders pa, yun yung, syempre matitikman ng mga customer natin, parang medyo may mapait na taste. Ayan. And then, kapag okay na, wag naman ma-overbeat. Kasi pag na-overbeat naman, malulusaw naman yung ice. Pwede natin ilagay sa freezer or ice box para ma-maintain yung lamig niya kapag hindi mo pa siya gagamitin. Habang nasa freezer yung ating scramble, iaayos na natin yung mga fillings natin pang halo-halo. Like yung ating sweet beans. Ayan. And then meron ako ditong red mungo beans. Next naman, yung ating gulaman. Yan. So, dito yung first layer. Gawin muna natin para dun sa iba. Next naman natin yung ube. Ito actually, pwede mo sa start talaga to gawin. Pero, pwede rin naman sa huli. So, scrape mo lang dyan. Isang teaspoon, scrape ka lang ng ube. Para lang dagdag appearance, no? Ganda doon sa ating baso. Okay, next naman, lalagay tayo ng skimmed milk. Ito na yung magsisilbing gatas natin kasi hindi na tayo maglalagay ng evap or kondensada. So, hindi na po tayo maglalagay ng liquid na milk dyan. So, ito approximately mga 10 grams lang. Kasi para malasahan pa rin natin yung scramble taste. Pero dito kasi, halo-halo yung nakalagay, di ba? Parang sa halo-halo, instead of gagamit ka ng plain na yellow, scramble yung nilagay natin. Para 2-in-1 yung sarap niya. Ayan. Ngayon, nalagyan na natin ng skimmed milk. Ito na yung first layer natin. Ngayon naman, kukunin na natin yung nilagay natin sa freezer na scramble mixture. Ayan. So, ito na yung ating na-freeze na scramble. Ayan. Ngayon, ready na natin tong ilagay sa mga cup. Isang layer muna ulit. Ayan. So, unang kong ilalagay yung 1/3 cup. Lagyan muna natin lahat. Kasi lalagyan natin ng second layer naman. Ito yung ating sago at nata. And then, yung ating nata. So, pwede mong ilagay yung syrup ng mga ingredients natin since nagbibigay din siya ng extra flavor para sa ating halo-halo. Ayan. Next naman is yung ating skim milk. Pang top lang natin to, hindi naman, not necessarily na kailangan madami siya. At ngayon, i-fill na natin siya ng another 1/3 cup ng ating scramble, ube scramble.
So, wag natin masyadong punuin, no? Hanggang dun lang sa may line. Kasi para hindi siya umawas pag natunaw. Maganda yung presentation mo dito. Para binabalikan ka ng mga customers mo. So, yan. And para sa ating pang finale na toppings, so leche flan, pwede tayong gumamit ng scoop kung ilan. Or pwede naman to na hiwain mo, parang ganito. Anything naman, kung saan ka mas komportable. Ayan, so, syempre, since ang binibenta natin dito is may ice, madali talagang matunaw. Kaya nga, kanina, nung ginawa natin yung ating ube scramble, nilagay ko muna sa freezer habang nililayer ko yung mga filling niya. So, ganun po yung gagawin natin, no? Tsaka kailangan mabilis tayo kumilos dito since pag matagal, di ba, matutunaw siya agad. And kung may order lang, saka tayo gagawa. Pero may mga naka-prepare na tayo, kagaya ng mga cups natin, may naka-fill na. So, pwedeng mag-prepare na tayo ahead nun. Next naman natin yung ating makapuno. So, dito, pwede kang gumamit ng langka, pwede kang gumamit ng cheese. Diba? Depende naman sa'yo kung ano yung pupwede na mailagay mo dun sa iyong halo-halo version. So, again, ito po ay nakadepende kung anong presentation yung gusto mong gawin para nakadepende rin yung costing mo dito. Kung mas special, may marami kang ube or may palangka ka pa or may pa-cheese ka pa, pwede. Nasa inyo po yan. Yes. Kasi since ube siya, di ba? Masarap din ube cheese. At ito na ang ating halo-halo ay scramble at syempre, nakagawa ako dito ng 15 na 12-ounce cup at ang puhunan ko dito ay 840 pesos. Lumalabas na 56 pesos lang ang per cup. Pwede mo itong maibenta ng 110 hanggang 130 pesos. Pwedeng mas mataas pa. Depende yan sa market mo at sa mga ingredients na nabili mo. At syempre, para sa tubo or kita ay pwedeng mag-range ng 810 pesos up to 1,110 pesos. O, diba? Dito pa lang yan sa 15 na 12-ounce cup ng ating halo-halo scramble. Ngayong summer, hindi lang tayo magpapalamig. Magpapakita rin tayo ng diskarte with this halo-halo scramble business idea. Ready na kayo sa isang refreshing na source of income. Huwag kalimutang i-like and share itong video at mag-subscribe na din sa Madiskarte Moms PH YouTube channel for more diskarte tips na perfect sa panahon. Ako ang inyong Mami Nina Bacani at ito ang Diskarte sa Kusina powered by PLDT Home. Mana natin?